Okay, good day. Sa video nito, we will try to explain kung ano ang dot zero connection. So, si dot zero ay isa siya sa mga connections na kailangan gawin sa Nintendo Switch kapag magkakabit ng mod chip. Okay? So, meron tayo dito ang letter D, na tayong D, A, C. So, ito yung mga connections na kailangan. D, A, C, and D. Okay? So, kay OLED kasi, kay OLED, nakatago yung connection na yon. So, nandito siya sa ilalim nitong IC na to, nitong chip na to. Versus compared dito sa version 1 or version 1 or version 2, nandito siya. So, merong physical location na pwedeng hinangan mismo nung dot zero connection. Kaya secured siyang nagagamit. Bukod doon, yung mod chip din ng version 1 and 2, plug-in type, meaning diretso niya dito sa socket kinukuha yung connection na yon. Okay? Pero, special kay, so iparita ko lang, no? Even kay switch light, meron din siya dito. Meron din siyang solder point for the dot zero. So, special kay OLED, si OLED, wala siyang way para ma-reach yung dot zero na yon. Kasi nakatago siya dito sa ilalim. Okay? So, ang ginagawa, kinakabitan ito. Ito yung tinatawag natin na dot zero. This is called the dot zero adapter. So, ang purpose niya is kasi dito yan eh. Ito yung IC na yan. Ito yung IC na yan. Yan. Okay. Meron siyang connection dito na kailangan makuha. Okay? So, hindi lang tayo dyan. 1, 2, 3. So, nandito siya sa ilalim. So, etong adapter na to, naka-align siya perfectly dun sa point na yon. Sinasandwich siya dito. Hiniipit siya. Okay? Pag naipit na siya, hinihinang, sinosolder siya. Kagaya nito. Yan. Naka-sandwich na siya. So, yun nga lang, syempre, over time, etong connection na to, minsan nadi-disconnect kasi nakaano lang siya eh. Kumbaga parang naka-sandwich lang siya and then nakatulak. Pero ang pinaka-secured talaga na method is kukuhanin siya directly dito sa ilalim. So magkakaroon ng, eto meron tayong inayos, no? Dot zero. Kasi ang ginawa nito, maraming attempt na ginawa yung sa previous na gumawa nito. So, inayos natin. So, naka-permanent ito. So, kinukuha natin directly yung connection na yan dun sa ilalim para mapunta dun sa letter C. So, yung ito, yan, sinapsak itong dot zero adapter, tapos kinuha with the wire. So, dito sa atin, diretso for the eMMC reballing. So, yun talaga, hindi siya matatanggal kasi directly siya naka-solder. Kagaya nito. Yan. Nakarekta siya. Nakadiretso siya dyan. Okay? So, hindi siya naka-sandwich lang. So, mas secured siya. So, yun. I hope na-explain kong maigi kung ano ba ang dot zero. So, special siya sa OLED kasi walang physical connection dito marikita for the OLED, for the dot zero. Meron pang other methods na na-discover, yung merong binubutas naman dito. So, medyo mas delikado yon. Kasi pag nagkamali ka ng butas dito, toast na ang motherboard. Okay? So, although risky pa rin naman yung eMMC, pero mas secured siya. Risky pa rin naman yung eMMC reballing kapag hindi ginawa ng tama. So, kailangan may preparation yan bago simulan yung permanent dot zero, yung reballing, kailangan may backup muna. So, yun. Isa yan sa mga important na bagay na dapat ginagawa bago mag-attempt ng eMMC reballing para makuha yung dot zero connection. Right? So, yun. No? I hope na-clear po na-clear po yung question na yon sa video na ito. Yun na po. Thank you.